Huminto ka, huminto ka! Huminto ka! Huminto ka sabi! Natatakot na yung bata, oh. Huminto ka, huminto ka! Huminto ka! Iyan ang mistulang eksena sa isang maaksyong pelikula na paghabol ng mga otoridad sa isang e-bike rider na may angkas pang bata sa isang pangunahing lansangan. Viral ngayon sa mga social media ang mga video ng e-bikes na bumabaybay sa mga pangunahing lansangan na naglalagay sa panganib sa gumagamit nito at sa iba pang motorista. Ang isang ito ay bumaybay pa sa South Luzon Expressway. May isa na sigang-siga ang datingan sa gitna pa mismo ng intersection o sa loob ng yellow box huminto. Meron din na magaling sa pagsingit-singit na walang paki sa ibang nasa kalsada, motorista man o pedestrian. Kaliwat kanan na mga reklamo ng mga motorista ukol sa e-bike users na tila sinasamantala na hindi nila kailangan ng rehistro at maaring wala din lisensya ang gumagamit nito. Ang Metropolitan Manila Development Authority pinuna na ang naglipa ng e-bikes maging sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Concern regarding po sa mga nakikita nating tricycles, kuligligs, e-trikes at iba pa na padami po ng padami na nakikita po natin sa ating mga pangunahing lansangan na one, nagpapabagal po ng daloy ng traffic at second ay may safety concerns. Sinabi ni Artes kinakailangan na pag-usapan ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng mga lokal na pamahalaan ang mga ordinansa at regulasyon na nagsisilbing gabay sa paggamit ng e-bikes o anumang bihikulo na hindi pa nangangailangan ng rehistro at lisensya naman sa nagmamaneho. Ayon kay Land Transportation Office Chairman Vigor Mendoza II, pinag-aaralan na ang pagpaparehistro sa lahat ng e-bikes. Ang isang pinag-usapan dito, yung pagre-rehistro po ng ating mga electric vehicles, no? Ito mga e-trikes and e-bikes. No? Sa ngayon po kasi pag ang e-trike o e-bike tumatakbo less than 25 kilometers per hour, hindi na kailangan i-rehistro sa LTO. No? Pero siguro sa mga suggestion rin ng local government units, no? We will take a second look on this and propose the appropriate measure para sa ganon ma-regulate po natin ng gusto yung paggamit ng mga sasakyan na to sa ating major thoroughfares. Kasama na po dyan yung taong na nagmamanehos ng e-trike at e-bike. No? May mga litrato po, linabas po ang MMDA na yung nagmamaneho po nung sasakyan elementarya pa yata, parang estudyante pa ho, no? Sa major thoroughfare pa natin. No? Naniniwala naman si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na dapat ay ipaubaya na lamang sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng alintuntunin sa nagsusulputang electric bikes. Kaya dapat pag-aralan niya mabuti. Ikukonsulta natin yan sa LGUs. Siguro ang mga local government ang pwedeng mag-decide kung pwede ba yan o hindi. Kung hanggang saan lang sila. Parang ganun. I think bigyan natin ng laya yung mga LGUs to decide on that. Kung kinakailangan ng batas, why not? Pwede natin gawin yan sa Senado. Sa kabilang banda, sabi pa ng senador na may bentahe din ang paggamit ng anumang uri ng electric vehicles. Dapat nating araling mabuti dahil marami sa mga kababayan natin nakakabili sila ng mura, e-bike. No? Walang gasolina, kuryente lang ang gamit nila. Malaking bagay, walang pollution. Mahalaga lang naman anya na hindi mawalan ng kita ang mga gumagamit ng e-bike sa kanilang kabuhayan. Importante, huwag lang mawalan ng livelihood itong mga nag-e-bike na nagtatrabaho. No? Siyempre, alam naman natin yung ating populasyon ngayon, palaki tayo ng palaki, so palaki ng palaki yung pamilya, kailangan nila ng hanap buhay. Sinabi pa ni Artes may kautusan na ang Department of the Interior and Local Government ukol sa mga ganitong sasakyan, ngunit hindi ito lubos na maipatupad dahil sa mga malabong bahagi nito. Meron naman kautusan ng DILG nga po na nagpo-prohibit nito mga tricycles at e-bikes sa national roads. At ganoon din po, may issuance naman ng LTO. Yun nga lang, tama po, base sa speed kasi, kung saan sila pwede lamang. Kung ganitong speed ka lang, dapat barangay road ka lang. I-harmonize po natin yan doon sa DILG memorandum na bawal talaga sila sa major roads. So, on the basis of that, pwede naman po nating i-apprehend
Yun nga lang po, as I mentioned a while back, na meron kaming difficulty enforcing dahil na pag hinuli namin tas walang lisensya, kanino namin i-issue yung ticket? In the same manner, hindi po registered ito. So, hindi rin namin pwede issuehan ng ticket yung e-bike mismo. Sa ngayon, habang hinihintay pa na maplantsa ng mga kinaukulang ahensya ang mga polisiya para sa mga e-vehicles, mahigpit na ipinagbabawal muna sila sa mga pangunahing kalsada. John Escosio, Radio Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.